Dagdag kaalaman po. Narinig nyo na ba, syempre, yung pangalang Juan de la Cruz? Bakit kaya lagi nating naririnig yung pangalang Juan de la Cruz? Sino ba siya? At bakit kapag tinutukoy ang mga Pilipino, ginagamit ang pangalang Juan de la Cruz? Alamin natin. Ayon sa mga history books, ang pangalang Juan de la Cruz ay unang ginamit noong 1900s ng mga Amerikanong mamamahayag para tukuyin ang typical Filipino. Pero ang totoo, ang term ay unang ginamit ng isang Scottish journalist na si Robert McCullough Dick, editor ng Philippines Free Press. Kasi raw, pag pumupunta siya sa mga simbahan noon, karamihan sa mga pangalan sa attendance book ay Juan at de la Cruz. Kaya doon niya nakuha ang ideya, parang John Smith ng Amerika. Pero hindi lang ito simpleng pangalan. Si Juan de la Cruz ay naging simbolo ng karaniwang Pilipino. Makadiyos, masipag, may malasakit, pero minsan napagkakaisahan ng sistema. Sa mga editorial cartoon, kadalasan siyang nakasuot ng barong, salakot at may hawak na bandila ng Pilipinas. Ibig sabihin, siya ang boses ng masa, ang ordinaryong mamamayan na humaharap sa mga isyong pambansa. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin natin si Juan de la Cruz bilang representasyon ng Pilipino. Sa mga balita, kapag sinabing Juan de la Cruz ang kawawa, ang ibig sabihin, tayong mga ordinaryong tao ang apektado. Kumbaga, si Juan ay ikaw, ako, tayong lahat. Pero sa modernong panahon, may mga nagsasabing dapat na rin nating kilalanin si Juana de la Cruz bilang simbolo naman ng mga Pilipinang kabalikat sa lipunan. Kaya sa susunod na marinig mo ang pangalang Juan de la Cruz, tandaan mo, hindi lang basta katawagan yan, kundi isang pagkakakilanlan natin mga Pilipino bilang matatag, masipag, mabait at makadiyos. Kaya ang tanong, anong klaseng Juan de la Cruz ka ba? Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan.